Sa dulo ng baryo ng San Isidro, may isang kubong halos gumuho na, nilalamon na ng lumot at kalungkutan. Doon naninirahan, kung matatawag mang paninirahan, ang isang batang nagngangalang Lirio. Siya ay 10 taong gulang, payat, at ang mga matay puno ng tanong na matagal nang walang sagot. Hindi kailanman minahal si Lirio ng kaniyang mga magulang. Noong siya'y isinilang, may kakaiba na raw sa kaniya. Hindi siya umiyak agad. Sa halip, nakatingin lamang siya sa kisame. Waring may nakikita roong hindi nakikita ng iba. Mula noon, naging pasanin na siya sa paningin ng kaniyang ama't ina. Isang sumparaw na ibinigay ng tadhana. Wala kang silbi, madalas sambitin ng kaniyang ama habang dumadagundong ang kulog sa labas. Kung hindi ka ipinanganak, mas maayos sana ang buhay namin. Dagdag naman ng kaniyang ina, malamig ang tinig. Tila kutsilyong unti-unting sumusugat sa puso ng bata. Hindi na nagtagal, tuluyan siyang itinakwil. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, iniwan si Lirio sa lumang kubo sa gilid ng kagubatan. Walang pagkain, walang kumot, walang paalam. Ang tanging iniwan sa kanya ay takot at katahimikan. Lumipas ang mga araw na tila mga taon. Natutong mabuhay si Lirio sa kung anong makuha niya sa gubat. Mga ligaw na bunga, ugat, at kung minsan ay isdang nahuhuli niya sa sapa gamit ang kaniyang mga kamay. Sa kabila ng gutom at lamig, hindi siya umiyak. Hindi dahil wala siyang sakit sa puso, kundi dahil natutunan na niyang walang makakarinig. Ngunit may isang bagay na hindi niya alam. Hindi siya nag-iisa. Tuwing hating gabi, kapag tahimik na ang gubat at ang buwan ay nakasilip sa pagitan ng mga sanga, may mga yapak na marahang lumalapit sa kubo. Maliliit, magaang, halos hindi marinig. Isang gabi, nagising si Lirio dahil sa kakaibang amoy. Amoy ng bagong lutong kanin. Bumangon siya at nakita sa gilid ng kubo ang isang maliit na mangkok ng pagkain. Mainit pa. Panaginip lang ito, bulong niya, ngunit nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang mangkok. Kinain niya iyon ng dahan-dahan, takot na baka bigla itong maglaho, ngunit hindi iyon nawala. Sa halip, napuno ang kaniyang tiyan, isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Mula noon, gabi-gabi na itong nangyayari. May pagkain, may malinis na tubig. Minsan, may mga dahong tila ginawang banig. Hindi niya kailanman nakita kung sino ang nag-iiwan, ngunit ramdam niya ang presensya, hindi masama, hindi rin tao. Hanggang sa isang gabi, nagpasya si Lirio na magkunwari na lamang natulog sa ilalim ng manipis na kumot ng dahon. Pinilit niyang pigilan ang paghinga. Ilang sandali pa, may narinig siyang munting tinig. Kaawa-awa ang batang ito. Dahan-dahang iminulat ni Lirio ang kaniyang mga mata. Sa harap niya ay isang maliit na nilalang, halos kasing laki lamang ng isang batang 3 taong gulang. Kulay lupa ang balat, may mahahabang tainga, at ang mga matay kumikislap na parang alitap-tap. Napaatras si Lirio sa takot. Huwag mo akong saktan, nanginginig niyang sabi. Napangiti ang nilalang, isang ngiting hindi nakakatakot, bagkus ay puno ng lungkot at awa. Hinding-hindi, sagot nito. Ako'y isang duwende at matagal na kitang binabantayan. Bakit? Tanong ni Lirio. Luha ang namumuo sa kaniyang mga mata. Wala naman akong halaga. Umiling ang duwende. Mali ka, bata.
May dahilan kung bakit ka isinilang at may dahilan kung bakit ka pa rin nabubuhay. Tahimik ang paligid, ngunit tila huminto ang mundo sa sandaling iyon. Sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay, may tumingin kay Lirio na hindi puno ng galit o pagsisisi, kundi pag-asa. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang kwentong magbabago, hindi lamang sa buhay ng isang batang itinakwil, kundi sa kapalaran ng dalawang mundong matagal ng pinaghiwalay. Ang mundo ng tao at ng mga nilalang na matagal nang nakatago sa anino. Tahimik ang gabi matapos magpakita ng duwende sa harap ni Lirio. Ang apoy ng maliit na sulo sa kubo ay marahang kumikislap. Waring kinakabahan din sa presensyang hindi nito lubos na nauunawaan. Si Lirio na may nanatiling nakaupo sa kaniyang banig na dahon. Yakap ang sariling tuhod. Hindi pa rin sigurado kung ang lahat ng ito ay totoo o bunga lamang ng matinding gutom at pag-iisa. Duwende ka talaga? Maingat niyang tanong, halos pabulong. Tumango ang maliit na nilalang. Oo, isa ako sa mga tagapagbantay ng gubat na ito. Matagal na kaming nagmamasid sa iyo. Bakit ako? Usisa ni Lirio. Wala naman akong ginawa para mapansin. Ngumiti ang duwende at lumapit ng kaunti. Sapat lang upang makita ni Lirio ang mga guhit sa balat nito. Mga simbolong tila kasing tanda ng kagubatan. May mga taong ipinapanganak na may liwanag, wika nito. Hindi lahat ay nakakakita, ngunit nararamdaman namin, ikaw ay isa sa kanila. Napalunok si Lirio. Hindi niya lubos na maunawaan ang sinasabi, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may nagsalita tungkol sa kanya na parang mahalaga siya. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Ako si Balitok, sagot ng duwende. At ikaw, Lirio, ay nasa ilalim na ng aking pagbabantay. Parang may mainit na humaplos sa puso ng bata sa mga salitang iyon. May nagbabantay sa akin, isang simpleng ideya, ngunit napakalaki ng epekto. Hindi ka ba magagalit sa akin? Biglang tanong ni Lirio. Sabi ng mga tao, mapanganib daw ang mga duwende kapag hindi ginagalang. Napatawa si Balitok, isang munting tawang parang lagaslas ng tubig sa sapa. May mga tulad naming nagagalit, oo, ngunit mas marami ang nagmamahal sa katahimikan at katarungan. Ang galit ay isinisilang lamang kapag may pang-aapi. Tahimik silang dalawa sandali. Sa labas, humuni ang mga kuliglig at ang hangin ay may dalang malamig na yakap. Babalik ka pa ba? Tanong ni Lirio. May halong takot sa tinig. Babalik, sagot ni Balitok. Ngunit kailangan mong mangako. Ano po? Na hindi mo hahayaang patayin ng sakit ang kabutihan sa iyong puso. Napayuko si Lirio. Matagal na niyang gustong magalit sa kaniyang mga magulang, sa baryo, sa mundo. Ngunit sa harap ng munting nilalang, tila napakabigat ng galit na iyon. Ipangako ko, mahina niyang tugon. Ngumiti si Balitok at dahan-dahang naglaho sa dilim, parang usok na sinipsip ng hangin. Kinabukasan, nagising si Lirio na may kakaibang lakas. Mas malinaw ang kaniyang paningin, mas buo ang kaniyang loob. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng pag-iisa. Ngunit hindi alam ni Lirio na ang pagpapakita ni Balitok ay may kapalit. Sa kailaliman ng gubat, sa ilalim ng punong balete, gumalaw ang isang aninong matagal nang hindi nagigising. Isang nilalang na kumakain ng galit at hinanakit, at naamoy nito ang liwanag ng bata.
Mula nang magpakita si Balitok, tila nagbago ang tibok ng kagubatan sa paligid ni Lirio. Ang mga dahon ay mas marahang kumikilos. Ang hangin ay mas malamig ngunit hindi na nanunuot sa buto. Kahit ang sikat ng araw ay tila mas madalas dumungaw sa kubong dati palaging balot ng anino. Ngunit may kapalit ang lahat ng pagbabago. Isang umaga, habang nag-iigib si Lirio sa sapa, napahinto siya. May narinig siyang tinig, mahina, tila bulong, ngunit malinaw na malinaw sa kaniyang isipan. Lirio! Napatayo siya ng tuwid. Nilibot ng kaniyang mga mata ang paligid, ngunit wala siyang nakita kundi ang mga puno at gumagalaw na tubig. Sino yan? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Walang sumagot ngunit muling dumaan sa kaniyang isipan ang bulong. Mas malinaw ngayon. Huwag kang matakot. Naupo si Lirio sa tabi ng sapa. Hawak ang dibdib na mabilis ang tibok. Naalala niya ang sinabi ni Balitok. May liwanag ka. Marahil ito ang tinutukoy ng duwende. Kung sino ka man, sabi niya, hindi ako lalaban. Gusto ko lang mabuhay. Biglang umihip ang hangin. At ang mga dahon sa paligid ay sabay-sabay na gumalaw. Parang yumuyuko. Naririnig ka na ng gubat, muling bulong ng tinig. At tinatanggap ka nito. Nang gabing iyon, bumalik si Balitok. Mas seryoso ang mukha ng duwende ngayon. Ang dating banayad ng ngiti ay napalitan ng pag-aalala. Narinig mo na ang bulong, hindi ba? Tanong nito. Tumango si Lirio. Akala ko po, nababaliw na ako. Hindi, sagot ni Balitok. Iyan ang tinig ng gubat. Ilan lamang ang may kakayahang makarinig niyan. Bakit po ako? Napabuntong hininga ang duwende. Dahil ang puso mong sugatan ay hindi pa sarado. Ang sakit mo ang naging pintuan. Napatitig si Lirio sa apoy ng sulo. Kung ganon, mas mabuti pa palang nasaktan ako. Umiling si Balitok. Walang sakit ang mabuti, ngunit may mga sugat na nagiging daan. Tumahimik sila sandali, hanggang sa biglang dumilim ang paligid. Hindi dahil sa paglubog ng araw, kundi dahil tila may aninong dumaan sa pagitan ng mga puno. Napatayo si Balitok. May gumising, sabi nito. Mababa ang tinig. Ano pong gumising? Isang nilalang na matagal nang natutulog. Kumakain ito ng galit, takot at hinanakit. Napalunok si Lirio. Delikado po ba siya? Para sa iyo, oh, sagot ng duwende. Ang liwanag mo ang inaamoy niya. Biglang nag-init ang hangin. Sa malayo, may narinig silang mabigat na yabag, kasabay ng pag-ungol na parang pinagsamang iyak at galit. Hindi ka pwedeng manatili rito mag-isa, wika ni Balitok. Kailangan kitang dalhin sa lugar na hindi maaabot ng anino. Saan po? Sa halip na sumagot, inilagay ni Balitok ang maliit na kamay sa lupa. Umuga ang lupa, at sa harap nila ay unti-unting bumukas ang isang lagusan, nilalamon ng ugat at liwanag. Sa ilalim ng gubat, sagot nito, sa tahanan ng mga duwende. Huminga ng malalim si Lirio, takot ang nararamdaman niya, ngunit mas malakas ang isang damdaming matagal na niyang hinanap, tiwala. Tumango siya, at sa unang hakbang niya papasok sa lagusan, tuluyan nang nagbago ang kaniyang kapalaran. Mabagal ang kanilang pagbaba sa lagusang bumukas sa ilalim ng gubat. Ang mga ugat ng puno ay tila mga hagdang buhay, kumikislap sa banayad na liwanag na nagmumula mismo sa lupa. Habang lumalalim sila, unti-unting nawawala ang ingay ng ibabaw, ang kuliglig, ang hangin,
ang mundo ng tao. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Balitok habang magkasabay silang bumababa. Takot po, sagot ni Lirio ng tapat. Pero mas natatakot akong mag-isa. Ngumiti ang duwende. Iyan ang unang lakas ng isang tunay na matapang. Pagdating nila sa dulo ng lagusan, bumungad kay Lirio ang isang tanawin na hindi niya kailanman inakalang umiiral. Isang malawak na yungib na puno ng liwanag, hindi mula sa apoy o araw, kundi mula sa mga batong kumikislap na parang mga bituin. May mga munting ilog na dumadaloy sa pagitan ng mga tahanang hinubog mula sa ugat at bato. Sa paligid, may mga nilalang na kasing liit ni Balitok. Iba-iba ang kulay ng balat at anyo. Ngunit iisa ang tingin, mapagmatyag. Ito ang lilim liwanag, wika ni Balitok. Ang aming tahanan. Napahawak si Lirio sa braso ng duwende. Hindi po sila galit sa akin? Hindi, sagot nito. Ngunit kailangan mo pa ring patunayan na ang liwanag mo'y hindi magdadala ng kapahamakan. Dinala si Lirio sa gitna ng yunggib, kung saan may isang matandang duwende na nakaupo sa tronong hinabi mula sa ugat ng balete. Puti ang buhok nito at ang mga matay tila mas matanda pa sa panahon. Ito ang lakambinit datu ng lilim liwanag, si Amang Ugat, bulong ni Balitok. Lumuhod si Lirio, hindi dahil inutusan siya, kundi dahil may kakaibang bigat ang presensya ng matanda. Batang tao, mabagal na wika ni Amang Ugat, bakit ka narito? Nanginginig ang tinig ni Lirio. Wala na po akong tahanan. Tahimik ang buong yungib. Ang itinakwil bulong ng ilan. Lumapit si Amang Ugat at inilagay ang kamay sa ulo ng bata. Biglang bumalik sa isipan ni Lirio ang lahat. Ang sigaw ng kaniyang ama, ang malamig na likod ng kaniyang ina, ang gabing iniwan siya sa ulan. Pumatak ang luha niya sa lupa. Masakit, wika ng matandang duwende. Ngunit hindi papatay ang iyong puso. Tumayo si Amang Ugat at humarap sa mga duwende. Ang batang ito ay may tanda ng tinig ng gubat. Bihira itong biyaya. Nagbulong-bulungan ang mga duwende. Ngunit, dagdag nito, ang biyaya ay may kasamang panganib. Ang anino na gumising ay maaaring pumasok dito kung hindi tayo mag-iingat. Lumapit si Balitok. Ako po ang magbabantay sa kaniya. Saglit na tumingin si Amang Ugat kay Balitok. Handa ka bang managot kung siya'y mabigo? Opo, walang alinlangang sagot ng duwende. Tumango ang matanda. Kung gayon mananatili ang bata rito. Sa ngayon. Huminga ng malalim si Lirio. Sa kauna-unahang pagkakataon, may lugar na tumanggap sa kanya, kahit pansamantala lamang. Ngunit sa itaas ng kanilang mundo, sa ilalim ng punong balete, tuluyang nagising ang nilalang na anino. At gutom na gutom ito. Ilang araw ang lumipas sa lilim liwanag, at si Lirio ay unti-unting nasanay sa pamumuhay sa ilalim ng mundo. May mga duwendeng nagturo sa kaniya kung aling mga ugat ang maaaring kainin at kung paano pakinggan ang tibok ng lupa bago humakbang. Sa bawat araw, mas lumilinaw ang kaniyang pandinig, hindi lamang ng tunog, kundi ng damdamin ng paligid. Ngunit hindi lahat ay kampante. May mga duwendeng palihim na tumitingin sa kaniya nang may pagdududa. Para sa kanila ang isang batang tao ay pintuang maaaring pasukan ng kapahamakan. Isang umaga,
ipinatawag si Lirio sa gitna ng yungib. Narito na ang oras ng pagsubok, wika ni Amang Ugat. Pagsubok po, tanong ni Lirio. Nanlalamig ang mga kamay. Ang pagsubok ng liwanag, paliwanag ng matanda. Upang malaman kung ang biyayang taglay mo ay magliligtas o magwawasak. Dinala siya sa isang bilog na bato na may mga ukit na simbolo ng gubat. Sa gitna nito ay may maliit na bitak at mula roon ay sumisilip ang liwanag na parang buhay. Isara mo ang iyong mga mata, utos ni Amang Ugat, at pakinggan mo ang sarili mong puso. Ginawa ni Lirio ang sinabi. Sa una, ang narinig niya'y ang mabilis na tibok ng sariling dibdib. Ngunit unti-unti, may iba pang pumasok, mga alaala. Ang gutom, ang lamig, ang pag-iwan. Biglang uminit ang liwanag sa ilalim ng kaniyang mga paa. May mga bulong na umusbong, hindi ng gubat, kundi ng anino. Magalit ka. Ibalik mo ang sakit. Karapat-dapat silang magdusa. Nanginig si Lirio. Ramdam niya ang galit na matagal niyang ikinubli. Isang hakbang lamang. At maaari niyang hayaang lamunin siya nito. Ngunit sa gitna ng dilim ng kaniyang isipan, may isang munting alaala. Ang ngiti ni Balitok noong unang gabi. Hindi ko hahayaang patayin ng sakit ang kabutihan ko, bulong ni Lirio. Biglang luminaw ang liwanag. Umapaw ito mula sa bitak, bumalot sa bata, ngunit hindi masakit. Bagkus ay mainit at mapag-aruga. Napaatras ang mga duwende. Tinanggihan niya ang anino, wika ng isa. Nang imulat ni Lirio ang mga mata, nakita niya si Amang Ugat na nakangiti. Pumasa ka, wika ng matanda. Ngunit tandaan, ang anino ay hindi tuluyang nawawala. Ito'y naghihintay lamang. Lumapit si Balitok at marahang hinawakan ang balikat ng bata. Ipinagmamalaki kita. Ngunit sa parehong sandali, sa ibabaw ng lupa, may isang puno ang biglang nalanta at isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Nararamdaman na ng anino ang pagtanggi at mas lalo itong nagugutom. Mula sa sandaling pumasa si Lirio sa pagsubok ng liwanag, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Tuwing ipipikit niya ang mga mata, may pakiramdam siyang may nakatingin. Hindi mula sa lilim liwanag, kundi mula sa ibabaw ng mundo. Malapit na ito, bulong ni Balitok isang gabi habang nagbabantay sa tabi niya. Ramdam ko ang paggalaw ng lupa. Ano po ang mangyayari kapag dumating siya? Tanong ni Lirio. Humigpit ang kamao ng duwende. Susubukan kanyang akitin, hindi sa lakas, kundi sa alaala. Kinabukasan, nagdilim ang mga batong nagbibigay liwanag sa yungib. Ang mga ilog ay bumagal ang agos, at ang hangin ay naging mabigat. Papasok na ang anino, wika ni Amang Ugat. Hindi sa pisikal na anyo, kundi sa mga panaginip. At dumating nga iyon ng gabing iyon. Sa panaginip ni Lirio, bumalik siya sa lumang kubo. Umuulan. Nanginginig siya sa lamig. May dalawang anyong papalapit, ang kaniyang ama at ina. Bumalik ka na, wika ng ina. Malambing ang tinig. Nagkamali kami. Lumapit ang ama at inilagay ang kamay sa balikat niya. Patawarin mo kami. Nang hina ang tuhod ni Lirio. Ito ang matagal niyang hinintay. Ngunit napansin niya ang kakaiba. Walang anino ang kanilang mga paa. Hindi kayo totoo, bulong niya. Biglang nagbago ang anyo ng dalawa. Natunaw ang mga mukha. Naging maitim na usok na may nag-aapoy na mata.
Kami ang gutom mo, umalingaw-ngaw ang tinig. Kami ang sakit na ayaw mong pakawalan. Sumigaw si Lirio. At sa sigaw na iyon ay pumutok ang panaginip. Nagising siya na pawis at nakita si Balitok at amang ugat na nakapalibot sa kaniya. Lumaban ka, wika ng matanda. Ngunit ulit ito. Ano po ang dapat kong gawin? Umiiyak na tanong ni Lirio. Tanggapin ang sakit, sagot ni amang ugat. Ngunit huwag mo itong hayaang maghari. Sa itaas, ang anino ay lumakas. Unti-unti nitong nilalason ang mga puno. Pinasisigla ang galit ng mga tao sa baryo. May mga nag-aaway. May mga batang umiiyak. At lahat ng iyon ay pagkain nito. At kapag busog na siya, wika ni Balitok, babalikan ka niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lirio ang katotohanan. Hindi siya lamang ang target ng anino. Siya ang susi upang mapigilan ito. Lumipas ang mga araw na puno ng pangamba. Sa bawat gabi, ramdam ni Lirio ang paglapit ng anino. Parang malamig na hiningang dahan-dahang dumadampi sa kaniyang batok. Ngunit hindi na lamang takot ang nararamdaman niya. May unti-unting nabubuong tapang, hinubog ng mga aral ni Balitok at ng katahimikan ng lilim-liwanag. Isang gabi, tinawag si Lirio ni amang ugat sa pinakaloob ng Yunggib. Isang lugar na bihirang puntahan ng sinuman. Sa gitna ng silid ay may isang malinaw na kristal na tumitibok na parang puso. Ito ang puso ng gubat, wika ng matandang duwende. Dito nagmumula ang balanse ng liwanag at dilim. Napahinto si Lirio. Bakit niyo po ito ipinapakita sa akin? Dahil ikaw lamang ang maaaring humawak nito, sagot ni amang ugat. Ngunit may kapalit. Ano po? Kailangan mong harapin ang sarili mong sakit ng buo. Lumapit si Lirio sa kristal. Nang hawakan niya ito, biglang nagbago ang paligid. Nasa gitna siya ng baryo. Naroon ang mga taong minsang tumalikod sa kaniya. May mga matang mapanghusga. May mga bibig na bumubulong. Salot, sabi ng isa. Masama ang batang iyan, wika ng iba. Sa gitna ng lahat, nakita niya ang mas batang bersyon ng sarili. Nakayuko, nanginginig. Lumapit si Lirio sa bata at lumuhod sa harap nito. Kasalanan ko ba? Tanong ng bata. Mahigpit siyang lumunok. Ito ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Hindi, sagot niya sa wakas. Hindi mo kasalanan. Yumakap siya sa batang iyon. Unti-unting naglaho ang mga tinig, ang baryo, ang alaala. Pagmulat niya ng mata, nasa yungib na siya muli. Ang kristal ay mas maliwanag ngayon. Narinig ka ng puso ng gubat, wika ni amang ugat. Ngunit tandaan, ang anino ay papalapit na sa ganap na anyo. Handa na po ako, sabi ni Lirio, kahit nanginginig ang tinig. Sa ibabaw ng lupa, umusbong mula sa ilalim ng balete ang isang nilalang na hinabi mula sa usok at galit. May mukha itong binubuo ng libu-libong sigaw. At tinawag nito ang pangalan ng bata. Nang tawagin ng anino ang pangalan ni Lirio, umalingaw-ngaw iyon hindi lamang sa gubat kundi sa lilim-liwanag. Nanginig ang mga pader ng yunggib at ang mga batong nagbibigay liwanag ay kumislap na parang natatakot. Dumating na ang oras, wika ni amang ugat. Kailangan mong umakyat sa ibabaw. Napatitig si Lirio kay Balitok. Kailangan po ba talagang ako? Tumango ang duwende. Ikaw ang naririnig ng gubat. Ikaw, ang kayang tumayo sa pagitan ng liwanag at anino. Binuksan muli ang lagusan.
mas malaki at mas maliwanag kaysa noon. Habang umaakyat si Lirio, dala niya ang puso ng gubat, nakapulupot sa telang hinabi mula sa ugat. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat, hindi ng kristal, kundi ng responsibilidad. Paglabas nila sa ibabaw, sinalubong sila ng wasak na tanawin. May mga punong nakahilig na tila sugatan. Ang hangin ay mabigat sa galit at takot. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng balete, nakatayo ang anino. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Isa itong dambuhalang nilalang na hugis tao. Ngunit ang katawan ay binubuo ng usok, luha, at galit ng maraming nilalang. Sa dibdib nito ay may umiikot na dilim. Ibalik mo sa akin ang sakit. Umalingaw-ngaw ang tinig nito. Iyan ang sayo. Humakbang si Lirio pasulong, nanginginig ngunit matatag. Hindi ko na po kayo kailangan, sabi niya. Tumawa ang anino, isang tunog na parang pagbasag ng mga sanga. Kung wala ang sakit, wala ka. Hinawakan ni Lirio ang puso ng gubat. Naramdaman niya ang tibok nito, kasabay ng tibok ng sarili niyang puso. May sakit ako, sigaw niya. Pero may pag-asa rin. Biglang nagliwanag ang kristal. Ang liwanag ay hindi sumunog. Ito'y yumakap. Tinamaan ang anino at ito'y umungol, umatras. Ngunit hindi pa ito tapos. Mula sa dibdib ng anino, lumitaw ang mga mukha ng mga taong minsang nanakit kay Lirio, ang kaniyang mga magulang, ang mga taga-baryo. Napatigil ang bata. Lirio! Bulong ng anino. Sila ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Lumapit si Balitok sa tabi niya. Ikaw ang pipili. Napapikit si Lirio at sa katahimikan pinili niya. Sa harap ni Lirio ay ang mga mukha ng kaniyang mga magulang. Hinabi mula sa usok at dilim. Ang mga mata nila'y puno ng panghihinayang. Ngunit may nakatagong panlilinlang. Ramdam niya ang bigat ng nakaraan na pilit humihila sa kanya pabalik sa sakit. Patawarin mo kami, wika ng tinig na tila pinagsamang iyak at galit. Kung wala kami, hindi mo mararanasan ang sakit na yan. Humigpit ang hawak ni Lirio sa puso ng gubat. Ang liwanag nito'y kumikislap, tila naghihintay ng kaniyang desisyon. Kung magagalit ka, bulong ng anino, lalakas ako. Kung maghihiganti ka, mabubuo ako. Napatingin si Lirio kay Balito. Tahimik lamang ang duwende, ngunit ang mga mata nito'y puno ng tiwala. Huminga ng malalim si Lirio. Oo, wika niya, nanginginig ang tinig. Nasaktan ako dahil sa inyo. Nagkibit balikat ang mga anino. Kung gayon, ngunit hindi ko kayo gagamitin bilang dahilan para maging masama. Dugtong niya. Biglang nagliwanag ang puso ng gubat. Ang mga mukhang nasa usok ay nagsimulang mabura, parang guhit sa buhangin na tinatangay ng hangin. Pinapatawad ko kayo, sabi ni Lirio. Hindi para sa inyo, kundi para sa akin. Isang sigaw ang pumunit sa hangin. Ang anino ay umurong. Ang katawan ay nagsimulang mabasag, tila salaming tinamaan ng liwanag. Hindi pa ito tapos, sigaw nito. May sakit pa sa mundong ito. Totoo, sagot ni Lirio. Ngunit hindi mo na ako pag-aari. Ibinuka niya ang mga kamay at tuluyang inilabas ang liwanag ng puso ng gubat. Hindi ito sumabog. Sa halip, kumalat ito sa kagubatan. Hinaplos ang mga puno, ang lupa, ang hangin. Unti-unting natunaw ang anino hanggang sa maging usok na lamang at tuluyang naglaho. Tahimik ang paligid. Ang unang huni ng ibon ay marahang pumailan lang, isang tanda ng bagong umaga. Napaupo si Lirio, pagod ngunit payapa.
Tapos na ang labanan. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Sumikat ang araw. Sa kagubatan na tila unang beses pa lamang nasilayan ang mundo. Ang mga dahong dati maputla ay muling nagkulay berde. At ang mga punong halos nalanta ay unti-unting tumuwid. Parang humihinga matapos ang mahabang pagkakasakal. Tahimik na nakaupo si Lirio sa ilalim ng balete, ang punong minsang pinanggalingan ng anino. Ngayon ito'y payapa na. Ang mga ugat ay hindi na baluktot ng galit, kundi matatag at buhay. Natapos na, wika ni Balitok habang marahang lumalapit. Natapos na po ba talaga? Tanong ni Lirio. Umupo ang duwende sa tabi niya. Ang anino, oo, ngunit ang mundo palaging may sugat. Ang kaibahan ngayon may liwanag na handang umunawa. Lumapit si Amang Ugat, kasama ang ilang duwende. Ang kaniyang mga mata ay puno ng karunungan at paggalang. Lirio, wika ng matanda. Ginawa mo ang hindi kayang gawin ng marami. Pinili mo ang paghilom kaysa paghihiganti. Inabot niya ang puso ng gubat na ngayoy unti-unting nagiging bahagi ng lupa. Hindi mo na kailangang dalhin ito, naitanim mo na ang liwanag. Napatingin si Lirio sa kagubatan. Ano na po ang mangyayari sa akin? Tahimik ang mga duwende. Ito ang tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. May pagpipilian ka, sabi ni Amang Ugat. Maari kang manatili sa lilim liwanag bilang tagapag-ugnay ng mundo ng tao at ng gubat. O maaari kang bumalik sa mundo ng tao, dala ang natutunan mo. Naisip ni Lirio ang baryo. Ang mga taong minsang tumalikod, ang mga magulang na hindi na niya inaasahang babalik sa dati. Ngunit hindi na siya ang batang iniwan sa ulan. Babalik po ako sa mundo ng tao, wika niya sa wakas. May mga batang tulad ko roon. Ayokong maramdaman nila ang naranasan ko. Ngumiti si Balitok. May halong lungkot at pagmamalaki. Kung gayon hindi ito paalam. Hinawakan niya ang noo ni Lirio. Isang banayad na liwanag ang dumampi sa bata. Hanggat bukas ang puso mo, wika ng duwende, makakarinig ka pa rin ng bulong ng gubat. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Lirio sa baryo. Hindi bilang itinakwil, kundi bilang batang may matatag na hakbang at malinaw na mata. Unti-unti, natutong lumapit ang mga tao. Hindi lahat ay humingi ng tawad, ngunit sapat na para kay Lirio ang isang bagay. Hindi na siya nag-iisa. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang mundo, ngumingiti siya sa hangin. Alam niyang sa pagitan ng mga ugat at bituin, may isang duwending nagbabantay. At sa bawat batang nasasaktan, may isang bulong na maririnig. Hindi ka nag-iisa, may liwanag ka. Lumipas ang mga taon. Hindi na bata si Lirio. Siya ay naging binata na may matang sanay sa sakit ng mundo, ngunit hindi kailanman nanigas ang puso. Sa baryo ng San Isidro, kilala siya bilang tahimik na tagapayo. Ang taong marunong makinig kahit walang kapalit. Kapag may batang umiiyak dahil sa gutom, si Lirio ang unang lalapit. Kapag may batang kinukutya dahil kakaiba, siya ang unang tatabi. Kapag may batang itinakwil, siya ang unang magsasabing, "May halaga ka." Walang nakakaalam ng buong kwento. Hindi niya kailanman ikinuwento ang tungkol sa anino, sa puso ng gubat, o sa lilim liwanag. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil alam niyang ang liwanag ay hindi kailangang ipagmalaki. Kailangan lamang itong ipasa. Tuwing dapit hapon, madalas siyang maglakad sa gilid ng kagubatan. Doon, sa pagitan ng mga puno, may mga sandaling humihinto ang hangin at may maririnig siyang pamilyar na tinig.
Maayos ang ginagawa mo. Ngumingiti si Lirio kahit walang nakikita. Sa ilalim ng lupa, sa lilim liwanag, si Balitok ay patuloy na nagbabantay. Hindi lamang kay Lirio, kundi sa lahat ng pusong sugatan na maaaring maging pintuan ng liwanag o dilim. At kailanmay hindi na muling nagising ang anino. Sapagkat ang pinakamabisang sandata laban dito ay hindi lakas, hindi galit, kundi pag-unawa at pagpapatawad. Wakas.